Just keep on dreaming. Just keep on praying because at the right time, baka masagot ni Lord ng oo. Amen. So, I'm a Filipina from Ligao, Albay. Mali yung sinabing Ligawin niya na Filipina. Filipina. So, lahat tayo Filipino wherever we're coming from. Okay, so, paano rin ako napasok sa, I come from a family of servant leaders. My late dad ran for IVP, for congressman. My brother too ran for senator, so Reynaldo Princesa. So, medyo kilala naman daw yung pamilya sa Bicol. So, I myself went on a journey of, and that is a presentation na sana may share ko sa linggo. But now I don't have it yet, na sino ba ako bilang Pilipino? It's a question of meaning and purpose. Diba? Parang, once in our lives magtatanong tayo, ano bang ginagawa ko dito sa mundo? Ganun ako, maliit pa ako, nagtatanong na ako. So, then I studied sa St. Agnes, Ora et Labora yun. Pray and work. Then I went to Diliman. Nag-martial law, kamutik na ako mag-MPA. Because I wanted to help. I wanted to know why, ba't yung ginawa ko sa buhay ko? Pero sabi ko, pwede naman akong magsilbi sa gobyerno siguro. So, but first, I got married, and my kids allow me to share this. It's a journey of faith and God's love. We survived domestic violence, and that's why I'm against violence of any kind. Lalo na sa ating mga migrante, especially women issues, gender issues. That's why I'm there, and my kids allow me. Hindi para siraan yung tatay, but to look at the issues of why some women go out also kasi nabubugbog or something. But I don't have the data for that. So. Anyway, Chicago, I passed in 86. Chicago, I was there for the Pinatubo and the earthquake. Nakita ko yung bayanihan spirit ng Pilipino. Maganda, pag nagkakaisa, may magandang nangyayari. So top-notcher ang Chicago noon sa pagpa-fundraise. And then from there, napagod na ako ng kasasayaw at kakakantahin. Bakit nagkakakonta? Kasasayaw ba na parang hindi malalim to. Ayoko una ng OFW issues. Ang ganda na sa States, no? But I said ko, parang may kulang. So, nagdasal ako, hindi pa ako ganun kaano kay Lord na magdasal. Napapunta ako sa Abu Dhabi in 1994. Right smack into the Sara Balabagan case. Yung may edad na dito, ka-edad ko 67. You remember Sara Balabagan? Yeah, yes. Yung na-rape, 14 years old, attempted rape. Doon nabuksan yung paningin ko. Sabi ko, uy, bakit ang mga Pilipino dito palagi nawawalan ng passport? Ginagawa palang collateral sa mata. Okay. Maglalaslas kasi iiwanan ng boyfriend, pag maglaslas ka doon, kulong ka. Pag mabuntis ka, kulong ka. Wow, ano pa itong napusukan ko? Pero, na-awaken ako. Nakita ko yung pangailangan. This was 94 to 96. So, Abu Dhabi, Sara Balabagan. Then, floor contemplation happened in 95. Diba? Sabog ang migration. And knee-jerk reaction, ginawa yung Migrant Workers Act of 1995. Reaction lang yun. Hindi pa namin nakikita, hindi pa nakikita ng labor, hindi nakikita ng DFA, kung gaano kahalaga na proteksyonan kayo. Ang dami yung binibigay na pera. We are on the fourth wave of migration. Ang unang migration natin actually seafarers. Second, with the workers in Hawaii and Alaska. Meron pala po akong na-bless ako ni Lord Masters in Migration sa Miriam, magka-schoolmate ko ni. Pero doon yung puso ko, sabi ko, Lord, ba't ganito? Kawawa naman yung mga kababayan natin na nagpapadala ng pera, katakot-takot, pero hindi nila alam yung paano tulungan ng sarili nila. So from Abu Dhabi, nagpa-Egypt ako, uwi sa Pilipinas. Then I volunteered for Iraq. Ako po si Grace Escalante na nag-evacuate ng US-Iraq War of 2003. So doon ko nakita naman ng kababayan natin, ba't kayo nandito, napaka-dangerous, ma'am? Mamatay sa bala, wag lang dilat ang mata. Ibig sabihin, hindi handa sa reintegration, hindi alam paano bumalik kung may crisis. Di po ba? Kakapit sa patalim, kasi pag umuwi siya, sabi pa daw ng pamilya, bakit ka pa umuwi? At least kung nandun ka, kung may mangyari sa'yo, may insurance. Sa Middle East po yan. Sa Middle East po yan. Or, so nasaan ako, kwento ko na pwede ako malito. So then, napunta ako sa Geneva.
Yung international naman, International Organization for Migration, yun naman yung pinag-uusapan ng migrasyon sa multilateral, mga bansa, origin countries tayo, origin country, hindi sending ha. Kasi sabi ng ating pamalaan, we don't send labor, we don't send, we are an origin. It's not the state policy. But, you know what, sa pag-aaral ko, ang mundo pala malungkot pag walang Pilipino. Palakpak natin. Walang pasayahin, walang mag-aalaga ng matanda, walang mag-aalaga ng bata, taho ng bahay. Sabi ko, nakita ko yan. So, nung naging ambassador na ako later sa Abu Dhabi, inilaban ko yung issues natin na $400 minimum yan. Aba, kamuntik pa akong paalisin na dahil nga laban talaga laban. Na ang Pilipino, dapat taas loob kahit kayo. So yung presentation ko sa linggo, meron akong presentation called RAP Bayanihan, Wealth of Wonders, especially women, Reflection Advocacy Program. What is the message, Pastor? We're a blessed nation. Mayaman po ang Pilipinas, spiritually, natural, human, and cultural resources. But why are we poor? Why is there corruption? We don't walk or fake. We don't walk what we talk about. So malalim na usapin yan. Huwag naman dito baka may indigestion tayo. Pero sabi ko, what lang Lord kung may ipaalala ko sa atin na ganito pa ng Pilipinas. Even before, sa sinaunang bayan, ano tayo, mayaman na tayo, marunong tayo magbasa at magsulat. Alam niyo ba yun? Sabi ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating. So we have to remember that the Philippines, as said by our national anthem, lupang hiniran. We are a chosen nation. Mayaman talaga, as in. We have many volcanoes that produces abaca. Our seas are rich that produces the jewel pearl. One of the best, kaya ako nagpabili sa anak ko, the best South Sea pearls in the world are from the Philippines. Jewel pearl. Susuot ko because of our seas. So, sa human resources, we are in demand sa nurturing profession. Doctors, nurses, sa bahay, sa industry, anywhere kasi hardworking, masayahin. Sabi ko nga, malungkot ang mundo pag walang Pilipino. At kung walang Pilipino, palalo na in spirituality. Yung mga simbahan magiging museum na lang at saka restaurant. Kasi wala nang kakanta doon ng, buhay na, di ba tayo, lalo sa Europe, di ba? Sino ang nandun sa simbahan, mga Pilipino? Kasi wala tayong pinupuntahan. Sana, kay Lord nga pag may problema. Pero minsan hindi kay Lord ibang Lord. Naging sa drug Lord, naging or sa scam sa utang, di ba? O nagkakapalitan ng asawa. Sorry, sabi ko kung may tatamahan. So yung dahilan ng pag-a-upload din yun, na-win lang. So, sabi ko, pag naging ambassador ko, Lord, sabi ko, pabalik mo ako sa Abu Dhabi. And God answered my prayers. So, pagdating ko doon, nasali ako sa Pinoy Wise Movement, Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship. Na-launch din sa Italy. Kasabay din ng OLSE, itong Ateneo. Graduate ko ako ng OLSE, batch 77 before that. Kasi nga gusto kong makita, paano ba talaga matutulungan ang ating mga kababayan. So, sinampion ko sa Abu Dhabi Financial Literacy Red, Worldwide Initiative for Investment Savings. Kasi ano ang pangarap natin? Magpaaral, tama? Ikaroon ng bahay, kunting negosyo, o kunting ipon sa retirement. Minsan hindi nawiwindang yung pangarap. Kaya itong program na itong, kaya sinusuportahan ko rin si Well Off. At nung ambassador ako, guest speaker ako doon, nag-aral din ako ng Pinoy Wise para alam ko nga na, inaaral ko talaga, sabi ko, paano mo matutulungan ng mga kababayan nating, actually, if you look at migration, it's both spiritual and secular. The push and pull factor. Sabi ni Lolo Kiko at saka ni Pope St. John, migrants are missionaries. Not just of faith, but of our kultura, the Bayanihan way, how we help each other. Pero minsan nalilimutan na nagkakanya-kanya. So sana, sa nagturo, sa nag-aral, sana ito lang simula na pinapaalala dyan yung sino ako, yung dignidad ng tao, ng Pilipino. Hindi lang sa pera, kundi sa kanyang pagkatao at paano siya makakatulong. Hindi lang sa pamilya niya, kundi sa komunidad na pinanggalingan niya at sa ating bayan. I believe that migrants are change makers. Yes. If you really think deeply, social remittances, kada eleksyon po, sana pinag-aaralan. Sinabi ko ng ambassador ko sa Comelec, sabi ko, padalahan niyo kasi ang community ng biodata ng mga kandidato para hindi pa man eleksyon, pinag-ihimayin nyo na, hindi kayo mangangampanya sa kung sinong iboboto. Sasabihin nyo lang, i-check naman natin ang record. Kasi kung makakuha tayo ng mga leaders na talagang nagsisilbi,
you don't really have to go out. Yeah. Out of a feeling of necessity or need. Kasi walang mataas na sweldo. But out of choice. That is the ideal migration. Lalabas kayo dahil gusto nyo lang magturista. Hindi dahil wala akong maibayad sa pag-aaral na may sakit si tatay. Yun po ang ideal. But that's why kasi ang migrante, white change makers, you have access to brain gain and discipline. You have access to money. Pero nga nawawaldas. Binibigay lahat sa pamilya, or na-scam ka na, o nalulung ka na sa isabong, or what. So, yan po ang purpose nitong Alsi of Life. At yun po yun. Alam po, sabi ko nga kay Well Off, habang nandito ka, if you want, if we can mentor, I can keep coming back basta may magbigay sa akin ng chip na at pagkakainin ako ni Well Off sa bahay. Kasi retired na nga ako. Kasi pinangako kay Lord, Lord, I want to remind all of us, the Filipinos, that we're blessed with spiritual, natural, human, and cultural resources. We're challenged, yes, the migration, but we shall overcome. And my model there is Nehemiah Pastor. It was written by a Christian author. Nung umiiyak ako ng Winter 100 Years, I have an article on that, I can send it to you. Na-overweight lang ako, hindi ko rin tinali yung magazine. But I wrote an article, sino ako? Ako ay Filipino, taas mo kahit kanino. Na, when we turned 100 years old, ano nangyari sa bayan namin? Why are we like this? So, doon sa isang book sale, nakakita ko ng leadership in times of crisis. It's about Nehemiah, the Old Testament prophet, who led the rebuilding of the walls of Jerusalem in 52 days, Pastor, if you remember. And he had 7 lessons. A vision. Anong vision natin pa sa Pilipinas? Meron ngayong vision, ambition natin kami po. Ang vision natin 2040. Gusto ng Pilipino isang panatag, matatag, welcome po. Matatag at matibay na pamahalaan, di ba? Sana lang kung kayo kasama niyo pamilya niyo. Kung masaya naman kayo dito, okay lang. Pero kung gusto niyo nang umuwi, okay din sana. Pero yung mga taga-Italy ayaw umuwi kasi walang medical sa Pilipinas. Diba? Namamatay na lang yung iba. Doon lang sa mga train station, nasa McDonald's, hindi sila makauwi kasi hindi na paghandaan yung pagiging senior monument. Diba? So, doon na lang. Yung hair cutter ko doon na lang namatay, hindi na nakauwi. Taga Batangas. So, things like that, sabi ko, Lord, parang meron naman ako may kukontribute sa pamamagitan ng pag-share na ang Pilipino nga ay blessed, we have our challenges, we shall overcome if we do it the Bayanihan way. I wrote about it, Pastor. Bayanihan is faith in action. Together we die to our selfishness and pride and greed and work for something more than ourselves. And this is the also of life. So, napaka-importante po na ma-inspire kayo. Kasi nga, napag-iwanan ng Taiwan, pero hindi grabe ang problema nyo. Pero kailangan pa rin kasi nawawaldas pa rin at hindi pa rin nabubuo ang pamilya. So kung ano yung social cost ng migration na sinasabi, dependency, naghihintay na lang ng padala. Yeah. Pag umuwi na si migrante, hindi na pinapansin kasi hindi na siya ATM. Tama po ba? Nagkasakit na. These are the reality. Nakita ko eh. Sa Dubai noon, tingnan ko yung chap-chap bilas. Sabi ko nga, bakit nakikipag-boyfriend ka ate? Kasi po para may mag-load sa akin. O tatay, ba't ka naman nakikipag-girlfriend para may maglabas sa akin? Para lang huwag mabawasan ng padala. Pero dito sa Taiwan, ang laki-laki ng perang nakukuha. Saan napupunta? Yun ang tanong. Nakapaganda ka ba? Ano mo ba yung pangako? Yung pangarap mo na may bahay ka ba? May income ka sa retirement? O ano? So that's our question. Sino ako na Pilipino na blessed ni Lord? Napakayaman, pero may corruption and poverty kasi we have poverty of the soul and heart. Greed and everything. So, importante pong maintindihan natin yan. With 10 million Filipinos abroad, 5 million immigrants, 5 million labor migrants, if you can carry 5 good votes, you could elect really a good president. And I'm not campaigning for anyone. I'm just saying, gamitin nyo yung inyong exposure para makapagbago ang Pilipinas. Kasi kung hindi, the migration out of necessity, dahil walang tamang sweldo doon sa mga doktor, sa mga nurse, ganito na ganito. But, if we see na ang migrante, misyonaryo ng ating faith, whatever faith you have, my sister is Muslim. Sabi naman ni Mother Teresa, if you're Muslim, Hindu, whatever, and even if you don't believe in anyone, just our humanity, dala natin yan sa paglalabas. So, that's why sa pre-departure, kaya kakausapin ko si Resty, ipaalala ito. I can even share this also na
Pagdating nyo doon, lumilipad ng utak nyo na, sa airport pa lang hindi ka nakikinig sa pilos. Kaya pagdating nyo doon, hindi nyo naman alam magagawin. So, kailangan ganito sa Middle East. Kung home angel ka, ganito, mabuti nga siguro dahil sa kakapalaban natin, nire-recognize ngayon ang domestic work as work sa UAE. Di ba sa Middle East, napaka-system is a big problem. Kaya doon ako tumutok 12 years kasi doon ang malaking problema. Kayo wala eh. And yet, meron pala. Financial literacy, social entrepreneurship. Kunyari, ang pera yung naipon, invest yun sa taon ninyo. Hindi lang kayo, pamilya nyo, yung bayan ninyo. Ang president of the Ligao Historical Society. So, may abroad kami. Kaya ang competition per region, per town. O, anong ginagawa mo taga-Ligao na nasa abroad? Baka makatulong dito sa environmental issues. Pero yung basura, yung recycling. Marami tayong ituturo. So yun, sana, and of course, I've also seen, pag natalo sa election natin sa abroad, maglalagay na ng isang organisasyon pa kasi natalo. Sana hindi ganun. Alam natin yan, normal. 10 people. Nung nasa Chicago ko, ilan ang Bicol Group? 3. So kailangan puntahan mo lahat sa Peñafrancia. Ganon din sa Abu Dhabi. Ganon din sa Rome. Sabi ko, pinag-aawayan ba ang pagmamahalan sa Diyos? Or kung anong issue? So, the Bayanihan way is faith in action if you're a Christian, because God the Father, God the Son, God the Holy Spirit decided to save the world by sending God the Father as a Christian perspective. But the Bayanihan way is the Filipino way. Kahit wala pa yung mga Kastila. When the Castilas came to sinaunang bayan, we were reading and writing, We had a gold industry. Our seas are very rich. We are the center of biodiversity. So, kung sa yaman lang, walang sinabi sa atin ng Japan at Switzerland. Pero bakit? Or Japan and Germany. Yung pala yun, si Nehemiah. Vision. Tinanong ni former Vice President Laurel, bakit anong sikreto ng Japan at Germany, why they are where we are now? 3. First is patriotism, love of country. And that's why I start my presentation. Sino ang Pilipina? Sino ang Pilipino? Ano ang Pilipinas? Rich. And we never had to conquer. Why are we out? Because mahirap tayo, may corruption, or maybe we are new missionaries. Pero may lights and shadows ang migration. We bring our faith, we bring love of family. Kaya lang, the shadows, we get to jail sa amin sa Middle East pag may utang. Or infidelity. Dito wala, pag mabuntis, hindi dito. Doon, mag-holding hands ka lang yung hindi ka pasal. And we're also top sa disaster. We're also top sa Abaca. I'm the Abaca princess as Bicolana. Abaca is the strongest natural fiber in the world that God gifted us with. It's in Mercedes-Benz, it's in outer space, it's in dress. Ito yung ko. It's in tea-bag. So I'm wearing a Filipino friendship bracelet that reminds me of who I am. MMK, hindi ba alaala mo kaya? It's called Malakas Matibay Kakaiba. The Filipino is like Abaca. Repeat. The Filipino is like Abaca. Strong, resilient, and exceptional. So yun, and then disaster, and tardiness. Sorry, I was tardy. And the secret of success is love of country, patriotism, disiplina sa lahat ng bagay. Disiplina sa puso, so walang infidelity. Disiplina sa oras, hindi tardy, yan ang aking weakness sometimes. Disiplina sa panahon, environment, so pera, finance, and then a focus and visionary leadership. Yun na si Nehemiah. Vision. Our vision is to see a progressive Philippines, right? Anong strategy? Bayanihan. So, third na ni Nehemiah is courage. Tapang lang natin. Yes. Vision, strategy, spirituality, or love of humanity. Courage, integrity, katinuan. Discernment, pag-isipan natin kung anong gagawin natin that we can be together. And perseverance, tiyaga lang. Minsan ang Pilipino natatamad ng tumulong Parang wala namang mangyari, pare-pareho wala naman yung leksyon. Huwag na kayo makialam. Until, ikaw ang hindi po ganun sa atin So, sabi ko nga sa mga kababayan natin nun, sino dito nakarehistro para bumoto? Pag hindi, sabi ko, don't criticize. You did not do your part. Nag-tamp na siya po noon ng Abu Dhabi sa voters registration before I left as ambassador in 2015. So, sabihin, walk your talk. Pag iniimbitahan ako doon ng mga Pilipino, may kapalit to. Kailangan magrehistro kayo. Ganun Gusto niyo ako kasi kumakanta at sumasayaw ako? Pues, may kapalit siya. Yun, magrehistro kayo. Pumoto kayo. Gamitin niyo yung susunod nyo. Yun lang yun. Kasi, ang title lang sino ako ay Filipino. Rap Bayanihan. Kakantahan ko na kayo. It's really a song. The song sino ako is Hirap sa Diyos. And I'll make it inclusive. Ang ating buhay, we're all mortal. Baka mamaya tawagin ako ni Sister Del. Sana wag muna.
Kasi hindi pa nakikita na may nagbago talaga. So, hopefully dito sa Taiwan, maka-model tayo, faith on the move, love of country on the move. Pwede na alagaan ng mga dito. Babantayan ko kayo. I'm offering now my time. Bring you here. Kasi ito yung ano ko na, malalaki yung iba malalayo. Although sa UAE, hinintay din ako. Pero, I don't believe in accidents. I believe in God's hand in this. So I'm here for something. So if God allows it, I hope to be nurturing your group. And I will ask Ateneo that I do that. Para may model tayo na, uy, bakit successful sa Taiwan? Kasi ganito ginagawa. Then we can bring that to other places. Anong ginawa ng Taiwan? Ganito. Nagkakaisa ang MECO, ang well-off, ang community, the spiritual, the social, the regional. Nandiyan pa rin siyempre yung sama ng loob, yung inggit, pero bayanihan nga eh. We die to our selfishness and greed and ego for a greater cause. Na magkatulungan tayo dito sa mga pangarap niya. So, yun na yun, di ba? So, back to the song, hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko nilay. Ang Pilipino pala, one of the best singers and dancers. Kaya tuloy ito, ninais na ko'y silang, ngunit salamat. Sana pa kayo, dahil may buhay. Para kay Shrek, igay ko. Silang, pasalamat ko, ay mayroong naman. Sino man pumili, sino kundi ang tao, Diyos lamang pinagmulan, kung hindi ako hilig, kung hindi ako bigyan halaga, ang buhay ko handog, ang buhay ko hiram sa Diyos, kung hindi Pilipino, at ako'y maharlika. Likas sa ating puso, at ika'y ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ang silanganan. Wari nagtipon ng kayamanan ng may kapal. Spiritual, natural, human, and cultural resources. Bigay sa ating talino, sa mabuti lang laan.